Magandang araw mga bata! Ngayon tayo ay magbabasa ng isang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Arko ni Noah. Muling isinalaysay ni Ofelia E. Concepcion, guhit ni Randy Torres at disenyo ni Milton de los Santos. Noong unang panahon, ang lahat ng tao ay naging masama. Pawang masasama ang ginagawa nila. Hindi na sila sumusunod sa utos ng Diyos. Si Noah lamang at ang kanyang pamilya ang natirang mabuti. Nagalit ang Diyos kaya sinabi niya kay Noah, "Lilipulin ko ang mga tao sapagkat masasama sila. Ikaw lamang at ang iyong pamilya ang ililigtas ko." "Ano po ang gagawin ninyo?" tanong ni Noah. "Magpapaulan ako sa loob ng 40 araw. Kaya gumawa ka ng isang malaking arko. Isakay mo doon ang iyong pamilya upang maligtas." Utos ng Diyos kay Noah. Agad sumunod si Noah sa utos ng Diyos. Noon din ay pumutol sila ng malalaking puno na gagawing arko. Katulong niya sina Shem, Ham at Japet. Ni hindi nagtanong ang mga anak kay Noah. Malaki ang paggalang at pagtitiwala ng mga ito sa kanya. Sinimulan agad nila ang paggawa ng malaking arko. Tumulong rin ang asawa niya at mga manugang. Hindi sila huminto sa araw at gabi. Gusto nilang matapos agad ang arko ayon sa gusto ng Diyos. Nang magkahugis ang arko, nagtaka ang mga tao. "Anong gagawin ninyo sa napakalaking arkong iyan?" Usisan ng isang lalaki. "Isang buong bayan bang sasakay dyan?" Nakakalokong tanong ng isa pa. "Ipinagawa sa akin ito ng Diyos," sagot ni Noah. "Magkakaroon ng baha sa loob ng 40 araw. Malulunod ang lahat ng masasama at ayaw sumunod sa kanyang mga utos." "Kalokohan!" sigaw ng isang lalaki. "Hindi ako nagbibiro," wika ni Noah. "Ang mabuti pa ay tumulong kayo sa paggawa ng arko. Sa gayon ay maliligtas kayo sa malaking baha." Anyaya ni Noah. Hindi naniwala kay Noah ang mga tao. Inisip ng mga ito na nababaliw na siya. Nagpatuloy sila sa masasamang gawain. Patuloy naman si Noah at ang kanyang pamilya sa paggawa ng malaking arko. Muling kinausap ng Diyos si Noah. "Magsama ka ng pares ng mga hayop at halam, isang lalaki at isang babae. Sila ang pasisimulan ng bagong lahi ng mga hayop at mga halam, matapos ang malaking baha." Gayun nga ang ginawa ni Noah. Pinasakay niya sa arko ang tig-isang pares ng hayop, isang babaeng pusa at isang lalaking pusa. Gayun din sa baboy, sa kambing, manok, palaka at lahat ng uri ng hayop. Naisakay sa arko ang lahat ng uri ng mga hayop at mga halaman. Pagkatapos noon ay si Noah at ang kanyang pamilya ang sumakay sa arko. Ang Diyos na ang nagsara ng malaking pinto. Nang maisara ng Diyos ang pinto ng arko ay nagsimulang dumilim ang kalangitan. Nagtago ang mga ulap at nagkubli ang araw. Nagkaroon ng malalakas na kulog at kidlat. Nagsimulang umulan.
Mahina iyon sa simula pero lumakas ng lumakas. Hindi pa rin nag-aalala ang mga tao. Patuloy sila sa pagsasaya at sa masasamang mga gawain. "Uminom tayo!" sigaw nila. Umaapaw ang mga ilog sa lakas ng ulan. Lumaki ang tubig sa lahat ng lugar. Nakadama ng takot ang mga tao. "Mabilis ang pagtas ng tubig!" sigaw ng isang lalaki. "Bumabaha na!" sigaw ng isa pa. Habang nagkakagulo ang mga tao, sina Noah ay payapang kumakain. Hindi sila magugutom kahit tumagal ang baha. Sapat ang mga pagkain inimbak sa arko para sa kanila at para sa mga hayop. Tumaas ng tumaas ang baha. Lumubog na ang mga bahay sa walang tigil na ulan. Tanaw ng mga tao ang malaking arko ni Noah. "Noah, tulungan mo kami!" sigaw ng mga taong nakatingin sa arko. Palibhasa ay mabait, habag na habag si Noah sa mga tao. Dinig nila ang mga sigaw ng mga humihingi ng tulong. Mamamatay sila, anang asawa. Wala tayong magagawa. Malungkot si Noah. "Kawawa naman sila," sabi ng asawa ni Noah. "Hindi ako nagkulang. Sinabihan ko sila pero hindi sila naniwala. Nagpatuloy sila sa masasamang gawain kaya nagalit ang Diyos." Paliwanag ni Noah. Umulan ng 40 araw at gabi. Wala iyong tigil. Pati ang pinakamatas na bundok sa daigdig ay lumubog sa malaking baha. Walang natirang buhay sa lupa, maging tao o hayop man. Ang tanging nakaligtas sa malaking baha ay ang pares-pares ng hayop at halaman, si Noah at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang ay iniligtas ng Diyos sa malaking baha. Sa simula pa lang kasi ay mabubuti na ang pamilya ni Noah. Lagi silang sumusunod sa nais ng Diyos. Pagkatapos ng malaking baha, sa pamilya ni Noah, nagmula ang bagong lahi ng sangkatauhan. At doon nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, paalam!